ng bagong alyansang Makabayan. Good morning po sa inyo, sir. Si Xander po ito at si Angel. Good morning po. Sandra at saka Angel, magandang umaga po sa ating mga kababayang nakikinig. Magandang araw po. Opo. Sir Mong, meron ho ba tayong mga aktibidad para po sa Mayo 1? Tama-tama po yung interview natin. Ongoing yung press con ng Kilusang Mayo Sorry 1 naman ng po. bayan. Iba't ibang mga labor groups nag-anunsyo na magsasama-sama po ang iba't ibang grupo sa May 1. Sa umaga po, susuportahan natin yung panawagan ng mga manggagawa for living wage. No? Ito po ay napakamakatwiran na panawagan sa gitna ng nagtataasang presyo ng langis at bilihin. Living wage ang panawagan, both private and public sector. Tapos umaga po yan, no? And then bago magtanghali, pagkatapos ng programa sa Maynila, sa Mindiola, Moraito to Mindiola, magmamarcha po ang hanay ng bayan at KMU papunta sa direksyon ng US Embassy para ipanawagan yung pagtigil ng gerang agresyon ng US at Israel sa Iran at pagkondena sa expansion ng US militarism sa ating bayan. Sir Raymond, ano po mga grupo ang kasali dito at ilan po yung inaasahan na lalahok po dito sa nasabing kilos protesta? Ngayon pong press con, kasama natin mainly, of course, Kilusang Mayo 1. Tapos nakasama din natin yung public sector workers. No? Nandyan din yung Alliance of Concerned Teachers. Nandyan yung All Workers Unity. Kasama din natin yung Kadamay at mga chapters po ng bayan. Opo. Kanina po binanggit niyo po makailang ulit yung living wage. Nakabubuhay man lang na sahod po ng ating mga kababayan. Ito ho ba yung pangunahing problema po ngayon ng sektor ng mga manggagawa? Talagang ang panawagan, urgent economic relief. At sa panawagan ng mga manggagawa, makakatulong yung pagtaas ng sahod sa gitna na nagtataas ang presyo ng bilihin, mga buwis at singilin sa ating mga manggagawa. Kasi yung minimum wage hindi talaga sapat, no? Kaya ang gusto nilang iabanting diskurso na living wage para yun ang mapag-usapan na dapat binibigay sa ating mga manggagawa. Magkano po ba, Sir Raymond, yung makataong pasweldo dapat sa panahon ngayon na taasan na po ang mga produkto, serbisyo? Tama po. So yung kaninang panawagan ng mga labor groups, 1,200. No? Per day. Per day. Compare yan sa almost 700 na minimum wage sa Metro Manila. Tapos yung public sector workers, sabi nila national minimum wage dapat 36,000 a month, no? Para sa ating entry level na mga government employees. Opo. Ano ang reaksyon po ninyo na ganito hong meron tayong oil crisis at ang tugon po ng pamahalaan ay yung pagbibigay ng ayuda? Sa ating tugon dyan, wala namang problema yung ayuda. Talagang kailangan din ng ating mga kababayan yan. No? Yung relief, emergency aid. Yun nga lang, sana dapat hindi siya magamit for political patronage. At laki ng pangangailangan ng ating mga kababayan, talagang kulang. Kulang at talagang hindi lahat nakakakuha ng maayos. Kaya sa halip na ayuda lang ang isipin ng pamahalaan, dapat itong panawagan na dagdag sahod. At saka kung talagang gusto ng mabilis na epekto ng maramdaman ng lahat yung mababang presyo ng bilihin at saka langis, isa sa mga panawagan alisin yung excise tax at VAT sa langis kasi yun talaga bababa din yung presyo ng mga langis. Sir, doon sa hirit po ninyo na 1,200 na living wage, of course, yung ating mga empleyado, mga may-ari po ng kumpanya, ang katwiran naman daw po nila kapag ibinigay po yan, marami sa kanila ang mababang karote. Magre-resulta rin po ito sa pagkaka-retrench ng mga empleyado dahil hindi daw po nila kaya yung ganitong halaga na living wage. Tama po. Alam nyo, yan pong argument na yan. Nung bagong aktivista ako noong 1998, yan ay narinig ko. Talagang yan din ang argumento palagi ng gobyerno, ng employers na babagsak ang ekonomiya, magtatanggalan ng trabaho, mawawala ng kabuhayan yung marami. Pero between that time at ngayon, yung productivity naman na pinakita ng mga manggagawa, tuloy-tuloy ang pagtaas. Kumbaga, ang hinihilang ng mga manggagawa, a fair share doon sa na-produce niya sa ekonomiya at yung profit na nalilikha niya sa ating ekonomiya. Hindi yung babaratin natin yung sahod ng ating mga manggagawa
At ang magiging mas matimbang yung pananakot na parang hindi kakayanin. Samantalang ang tinutukoy natin dito, maraming mga malalaking korporasyon na kayang-kaya naman talaga dapat to ibigay. Sir Raymond, dito po sa ikakasan nyo pong kaliwat kanang kilos protesta sa darating na Mayo 1, meron na po ba kayong ugnayan sa ating mga otoridad, especially sa Philippine National Police, para matiyak na magiging maayos ang gagawin po nating welga? Ang mainly in charge sa rally sa Mayo 1, mga labor groups, no, kilusang Mayo 1. Pero taon-taon naman, dahil ito ay holiday, Labor Day, dapat maayos yung protesta na ito. Wala dapat gulatan, di dapat magulat yung ating mga kapulisan at otoridad, at igalang yung karapatan magpahayag ng ating mga kababayan. Pero ano po yung magiging highlight o sentro po ng ating protesta sa Mayo 1? Ang kaninang inulat ng Kilusang Mayo 1, magsasama-sama yung iba't ibang labor groups sa umaga. Yan ang inaayos nila bago ang Mayo 1 para may isang marcha ang labor sector. Tapos before lunch yung march natin to US Embassy. Tapos nationwide din po ito na pagkilos, no, na kinasa ng Kilusang Mayo 1. Opo, at panghuli na lamang po, Sir Mong, meron ho ba kayong nagkakaisang pahayag doon po sa nangyaring engkwentro sa Toboso Negros Occidental? Kayo po bilang mamamahayag din, meron hong mga nadamay na campus journalist at 2 pong PhilAm. Ang bayan po nagkasa ng protesta a few days ago sa Camp Aguinaldo. Ang panawagan natin, unang-una dyan, hustisya. Pangalawa, yung pagpapalis ng militar, yung militarisasyon sa mga komunidad dyan sa Toboso at sa Negros dapat tumigil. At pangatlo, yung independent investigation kung ano ang nangyari. Maganda may pahayag ng CHR, pero dapat yung accountability on the part of our military sector, yan ang gusto nating diinan. At dahil maraming mga kinakalat na parang disinformasyon laban sa mga aktivista na napaslang at nadamay, yan ang gusto nating linawin at magkaroon talaga ng investigasyon hinggil dito. Opo. Sir Mong, maraming salamat po at pasensya na po kayo po yung aming naabala. Pero thank you po sa Thank you po, pagpapaunlak Sir sa ating Raymond. program. Maraming salamat po.